Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Updated po kayong lahat sa aking mga ibabahagi pa na mga bagong informasyon na mapagkunan nyo kahit kaunting idea man lamang. Maraming salamat po. So guys, andito na tayo sa ating topic ngayon. At ang topic natin ngayon ay nanggaling na naman sa ating isang subscriber. At narito po ang kanyang katanungan. Madam, itanong ko lang po kung anong oras ang pinaka-the best na makipagtalik sa partner na may benepisyo sa katawan. So guys, yan po ang kanyang katanungan kung ano ba daw oras ang pinaka-the best na makipagtalik. So ayon sa aking pagsaliksik, ang pakikipagsiping ay walang takdang oras na gawin ito sa loob ng 24 oras. Ngunit ayon sa mga eksperto, may dalawang magkaibang oras na magtalik na may magandang benepisyo sa katawan. Ano nga ba ang oras na dapat makipagtalik? No? So, narito po ang dalawa, isa sa gabi at isa sa umaga. So, night and day kumbaga, sa umaga at gabi. So, bibigyan ko kayo ng iilang mga kadahilanan bakit maganda makipagtalik sa gabi at sa umaga. So magsimula po tayo sa gabi. Number 1, ang talik sa gabi ay nakakapagbigay ng mabilis at mahimbing na pagtulog pagkatapos na labasan. Ito'y napakahalaga para sa pangkaraniwang kalusugan, pangkalahatang kalusugan, hindi pangkaraniwang, pasensya na po, pangkalahatang kalusugan. So yan po ang unang benepisyo kapag sa gabi makipagtalik. Dahil kapag nag-orgasmo na ang bawat isa sa inyo o mag-partner, mataas ang tendency na mabilis at mahimbing na pagtulog. So yan po ang unang benepisyo niya. At ang number 2 naman, ang pakikipagsiping sa gabi ay magdulot ng pakiramdam ng kasiyahan dahil sa paglabas ng mga chemical sa utak tulad ng endorphins at oxytocin. Ito ay maaring magdulot ng pag-relax at pagbaba ng stress. So yan po yung pangalawang magandang benepisyo kapag sa gabi ginawa ang pakikipagsiping. At ang number 3 naman natin, mayroong mga pag-aaral na kapag regular na ginagawa ang talik bago matulog sa gabi, ay may mas malakas na immune system ang babae o lalaki. So napakahalaga po nito guys, no? Dahil ang immune system natin ang nakasalalay ang ating katawan. So, napakahalaga po ito. Kaya, napakahalaga din pala na pwede mong gawin. Hindi naman ibig sabihin gabi-gabi siguro, pero ang ibig sabihin regular, no? Pag sinabi kasi nating regular, hindi naman ibig sabihin na araw-araw. Siguro sa isang linggo, 3 beses o 4 na beses. Depende po yan sa edad natin, Kung may kabataan, mas lalong mas madami. Pero kung medyo nasa taas na ng edad, hindi na rin yan makukuha ng maramihan. So, pwede na rin yung mga thrice a week na tinatawag o 4 ba? No, hindi po, kahit hindi araw-araw. So, yan po yung number 3 na pampalakas ng immune system. Kasi ang immune system guys, yan ang panglaban natin sa lahat ng mga sakit. Kapag bumaba ang ating immune system, wala na. So, mahalaga po siya. At ang pang-apat naman natin, ang ilang pag-aaral ay nagpapahiwatig na ang talik sa gabi ay maaaring magkaroon ng mas mahabang buhay. Guys, ito po ay
nasaliksik ko at talagang sinabi ng mga eksperto na kapag may regular na talik tayo sa gabi, talagang magkaroon ng mas mahabang buhay ayon sa aking pagsaliksik. So mas mahaba ang buhay doon sa mga wala gaanong talik, kasi pag wala gaanong talik ang isang babae at lalaki, ang ibig sabihin po yung magpalabas ng similya, at sa babae naman yung kahit hindi sa talik ang pinag-usapan dito guys, basta sexualidad ang ibig sabihin, kahit magsasarili ka o may kapariha ka na talagang siping talaga. So, ang ibig sabihin, pag meron ganitong aktibidad na nangyayari sa isang tao, ay ibig sabihin, magkaroon ng mahabang buhay. Kasi, yun na yun na-exercise parati yung Hindi nyo ba guys alam na kapag sa isang siping nyo lang, nako, ilang kalori ang bababa niyan. Kasi nga, di ba, ayun dyan na yung magtambling-tambling kayo. Anong pinagagawa nating mga posisyon na yan. So, talagang totoo nga naman. Isipin mo naman sa within 20 minutes o matagal pa dyan, kung matagal makaraos ang bawat isa, ay talaga namang napakagandang exercise, So, yan po yung number 4, ang magandang benepisyo para sa gabi. At dumako naman tayo sa umaga, kung ano ang benepisyo sa umaga. Ang pakikipagtalik sa umaga ay maaring magdulot ng mas mabuting gising. Ito ay dahil sa pagpapalabas ng hormones tulad ng oxytocin at serotonin na tinatawag, na magpapabuti ng mood sa buong araw. So ang ibig sabihin, kapag sa umaga naman ginagawa, ay talagang ibig sabihin buhay na buhay ka sa buong mag-araw, sa buong araw kasi nga isipin mo naman, 'di ba, masarap ang pakiramdam kapag nakaraos. Alam niyo na 'yon kahit hindi ko nasabihin So yan po, kaya yung isang araw natin ay napakasaya 'yon. At ang pangalawa naman, ang physical na aktibidad o talik sa umaga ay maaring makatulong sa pagpapabilis ng sirkulasyon ng dugo at pagpapataas ng iyong heartbeat upang mapabuti ang iyong pagganap sa buong araw. So, isa rin po ito na katulad yung number 2, na physical na aktibidad. At dito naman sa number 2 natin, ang tawag dito, yung sa sirkulasyon naman ng dugo ito, magpapataas ng ng iyong heartbeat. Maganda yung dating kapag sa umaga din ginawa. So ang ibig sabihin guys, iba din yung magagawa doon sa gabi, iba din yun sa umaga. Kaya kayo na ang bahalang mamimili ng oras na gusto ninyo. So yan po yung number 2. At ang number 3 na panglas naman natin sa umaga, ang pakikipagtalik sa umaga ay isang paraan upang palalimin ang ugnayan sa pagitan ng magpartner. Ang pagkakaroon ng intimate sa umaga ay magdulot ng mas malalim na koneksyon at pag-unlad ng inyong relasyon. So ayon po sa aking nasaliksik, na kapag sa umaga, magiging malalim ang ugnayan sa pagitan ng magpartner kapag ginawa yan sa umaga. So, ayon po yan sa aking nasaliksik. So, ayan po guys. Sana nakita mo ang videong ito at maraming salamat sa iyong tanong at ginawan ko na lang ng video. Pangkalahatan na rin para naman magkaroon din ng idea ang iba nating mga